And since we are talking about AI, ito po yung pinaka nakakabahala, no? Kasi from 2023 to 2024, AI globally, AI-generated child sexual abuse materials increased by 1,325%. Umabot sa mahigit 1,300% ang itinaas ng AI-generated child sexual abuse noong 2023 hanggang 2024 sa buong mundo. Ayon kay Council for the Welfare of Children Undersecretary Angelo Tapales, sobrang nakababahala ito. It can be a benign picture posted by us, parents, and grabbed by not so well-meaning people and converted to lewd photographs or videos. May ganyang AI-generated na mga child sexual abuse materials. The other one is a totally fabricated original AI creation, not involving any particular child. Ngayong Safer Internet Day, nagpaalala ang mga otoridad na mag-ingat sa paglalagay o pag-upload ng larawan o video sa artificial intelligence o AI platforms, lalo na ng mga kabataan. Nagagamit ang mga ito kapag inilagay sa internet o mga social media para ubusuhin ang isang bata. Kung dati ang ginagawa ng mga kriminal ay pera ang hinihingi, ngayon ay images o larawan na ng mga kabataan. Isa sa ginagamit ng mga perpetrator kapag nabuyo sa online games ang bata ay bibigyan ng in-game currency para mahikayat sa kanilang gustong mangyari. So if in case they were able to groom a child to produce materials, ang isa-sextort nila doon sa bata is images of fellow minors. So yun na yung inaatake. And then another one is grooming via the in-game na mga Roblox, Minecraft, and Mobile Legends. Payo sa mga magulang na bantayan ang mga anak dahil marami na ang nabibiktima online. So that is very dangerous and alarming. And that actually enables yung mga nabanggit nga kanina na AI-enabled image manipulation, deepfakes, and then that allows for faster circulation of exploitative content. Hinikayat din ng Department of Justice o DOJ ang publiko na kaagad ipagbigay alam sa kanila o sa mga otoridad kung may illegal na gawain tulad ng pagbebenta ng mga larawan ng mga bata online. Dapat klaro yung mensahe natin that this is unacceptable, whatever form it may take. And we need the help of the media to echo that message. Dagdag pa ng mga otoridad mula 2023 hanggang 2024, tumaas ng 200% ang online enticement o nangyaring panghiikayat ng mga kriminal sa mga kabataan sa cyberspace para sa kanilang kriminal na gawain. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.